Ito pala ang kwento ng buhay ni EJ Obiena, isang atleta sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng aking video at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Ernest John EJ Obiena ay isang makasaysayang Pilipinong pole vaulter na nagmula sa maingay at masiglang kalsada ng Tondo, Maynila, upang maging world number 2, ang naghahawak ng rekord sa Asian record holder, at ang kauna-unahang Asyano na lumampas sa pambihirang 6-meter barrier. Isinilang noong November 17, 1995, ang kanyang buhay ay isang malapelikulang kwento ng pangarap ng pamilya, malubhang pinsala sa katawan, politika sa palakasan, at matatag na pagtangging sumuko. Ngayon, itinuturing siya bilang isa sa mga pinakadakilang atleta sa track and field sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kabataan at pinagmulan sa Tondo, 1995 hanggang 2012. Si EJ Obiena ay isinilang sa isang pamilyang Chino-Pilipino na mahilig sa palakasan sa Tondo, Maynila. Ang palaruan, ang kanyang ama na si Emerson Obiena ay isang silver at bronze medalist sa pole vault sa Southeast Asian SEA Games. Ang kanyang ina na si Jeanette Oy naman ay isang kompetitibong hurdler. Noong bata pa siya, dahil kailangang magtrabaho at magsanay ng kanyang mga magulang, isinasama si EJ sa Rizal Memorial Stadium. Ang daanan ng takbuhan, track, ang naging literal niyang palaruan. Ang pagdaan sa hurdles, sa edad na 6 pa lamang ay humawak na si EJ ng pole para sa pole vault. Ngunit noong nag-aaral siya sa Chiang Kai-shek College, mas nag-focus siya sa 100-meter at 400-meter hurdles. Nahirapan siyang makapasok sa mga pangunahing regional na kompetisyon sa hurdles. Daan tungo sa edukasyon sa kolehiyo, nang mapagtanto niyang hindi umuunlad ang kanyang karera sa hurdles sa huling taon niya sa mataas na paaralan, bumalik siya sa pole vaulting. Hindi gintong medalya sa Olimpiko ang kanyang layunin, nais lamang niyang makakuha ng scholarship sa kolehiyo. Naging matagumpay ang kanyang pagbabago ng pasya, na nagbigay sa kanya ng pwesto bilang atletang scholar sa Universidad ng Santo Tomas, UST, kung saan siya nag-aral ng Electronics Engineering. Ang mensahe sa telepono na nagpabago sa lahat 2013 hanggang 2014. Noong 2013, ang 17 taong gulang na si EJ ay isang karaniwang lokal na vaulter lamang na may personal na pinakamataas na talatag na 4.90 meter. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula sa lokal na federasyon ng atletika, nandito sa bayan si Sergey Bobka. Pagkikita sa isang alamat, pinuntahan ni EJ ang tanyag na Ukrainian pole vaulter, sa pag-asang makakuha lamang ng pirma at larawan. Sa halip, kinausap siya ni Bobka ng 1 oras. Ang hamon, sinabi ni Bobka kay EJ na kapag nalampasan niya ang 5 meter, personal niya itong irerekomenda para sa isang scholarship ng World Athletics upang magsanay sa pambihirang World Pole Vault Center sa Formia, Italy. Dahil sa matinding inspirasyon, nalampasan ni EJ ang 5 metrong marka at nag-impake patungong Europa. Pagsasanay sa Europa at ang pighati noong 2014, 2017 at 2018. Sa Italia, naging tagapagsanay ni EJ ang batikang tagaturo na si Vitaly Petrov, ang taong nagsanay kina Sergey Bobka at Tiago Bros tungo sa gintong medalya sa Olimpiko. Mabilis at mabigat ang pagsasanay, na humubog kay EJ mula sa pagiging hilaw na talento patungo sa pagiging isang teknikal na mahusay na atleta. Ang pagsikat bilang sikat na atleta ng bansa, dinurog ni EJ ang mga pambansang rekord ng Pilipinas noong 2016, nang makatalon siya ng 5.55 meters, sa Singapore Open. Ang sakuna, noong August 17, nasa _31 na pwesto na siya sa buong mundo at siyang paboritong manalo ng ginto sa 2017 SEA Games. Sa kasamaang palad, 1 araw bago ang pag-alis para sa kompetisyon, napasama ang kanyang pagbagsak habang nagsasanay sa Maynila. Tuluyan niyang napunit ang kanyang anterior cruciate ligament ACL. Ang krus na daanan, habang namamalipit sa sakit at pinapanood ang kanyang mga kasamahan na manalo ng medalya, dumana si EJ ng matinding depresyon. Nakiusap ang kanyang mga magulang na huminto na sa palakasan at ito ng pansin sa kanyang kurso sa inhinyerya. Tumanggi si EJ.
Nagbigay siya ng takdang panahon sa kanyang pamilya, ibubuhos niya ang lahat hanggang 2020, kung hindi pa rin siya makakapasok sa Olimpiko sa panahong iyon, magrereklamo at magreretiro na siya. Makasaysayang pagtatagumpay at unang pagsabak sa Olimpiko 2019 hanggang 2021. Pagkatapos ng operasyon sa tuhod at masipag na rehabilitasyon, muling nagbalik si EJ ng mas malakas. Ang unang tiket sa Tokyo, noong September 2019, sa isang kompetisyon sa Chiari, Italy, na itala ni EJ ang 5.81 meters metro. Siya ang naging kauna-unahang atletang Pilipino na nakapasok sa 2020 Tokyo Olympics. Ang lungkot sa Tokyo, dahil sa pandemya na nagpalipat nito sa taong 2021, naging halo-halong damdamin ang Tokyo Olympics. Matagumpay na nakapasok si EJ sa huling bahagi, finals, bilang tanging kinatawan ng Asia. Ngunit dahil sa mga problema sa oras at pagtalon, hindi niya nalampasan ang 5.80 meters sa finals at nagtapos sa panlabing-isang pwesto. Humingi siya ng paumanhin sa buong bansa ngunit nag-iwan ng matatag na pangako, babalik ako upang manalo. Kontrobersya, pandaigdigang dominasyon, at ang 6-meter club 2022 hanggang 2024. Ang isyu sa pondo ng PATAFA 2021 hanggang 2022, pagkatapos ng Olimpiko, naharap si EJ sa malaking sigalot sa kanyang pambansang asosasyon sa palakasan, PATAFA, dahil sa di umano'y mga hindi pagkakatugma sa liquidation ng sahod ng kanyang tagapagsanay. Nagbanta ang PATAFA na tatanggalin siya sa pambansang koponan. Nag-alok ang mayayamang bansa ng mabilis na pagkamamayan upang tumalon siya sa ilalim ng kanilang watawat, ngunit sikat niyang sinagot, isa akong atletang Pilipino. Gusto kong tumalon para lamang sa watawat ng Pilipinas. Sumuporta sa kanya ang pamayanan ng palakasan at sa huli ay naayos din ang usapin. Ang bronze sa Oregon 2022, nang malayang makipagkompetensya, nanalo si EJ ng bronze medal sa 2022 World Athletics Championships sa Oregon gamit ang 5.94 meter na talon, na nagpatunay na kabilang siya sa pinakamahuhusay sa mundo. Ang pagpasok sa 6-meter club 2023, noong June 10, 2023, sa Bergen Jump Challenge sa Norway, nalampasan ni EJ ang 6 meter. Siya ang naging pan-28 pa lamang na tao sa kasaysayan ng mundo, at ang kauna-unahang Asyano, na nakatamo ng makasaysayang tagumpay na ito. Sinundan niya ito ng silver medal sa 2023 World Championships sa Budapest, kung saan pinahirapan niya ang naghahawak ng world record na si Mondo Duplantes. Ang halos pag-akyat sa podium sa Paris 2024, pumasok sa 2024 Paris Olympics bilang paboritong manalo ng ginto kasama si Duplantes, madaling nakapasok si EJ sa finals. Sa isang napakatinding laban sa finals, nagtapos siya sa pang-apat na pwesto matapos bahagyang magkamali sa kanyang mga pagsubok sa 5.95 meter. Bagaman masakit na mabitawan ang medalya sa Olimpiko ng ilang milimetro lamang, pinatunayan niya ang kanyang katayuan bilang isang pambansang bayani. Pagpapatuloy ng alamat 2025 hanggang 2026. Walang ipinapakitang pagbagal si EJ Obiena, at patuloy na namumuna sa pandaigdigang larangan ng atletika. Patuloy na paghahakot ng ginto, noong 2025, nakuha ni EJ ang kanyang ikatlong sunod-sunod na gintong titulo sa Asian Athletics Championship sa Gumi, Timog Korea. Walang mapagpigilang kondisyon ngayon, sinimulan ni EJ ang kanyang kampanya sa indoor games sa Europa sa pamamagitan ng pagkuha ng ginto sa International Springer Meeting sa Alemanya. Kasalukuyan siyang nasa magandang serye ng panalo, na namumuna sa mga palaro tulad ng jump and fly meet sa Hechingen, Alemanya, kung saan madali niyang nakuha ang ginto sa talatag na 5.80 meter. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!